Hi! Welcome back to my channel. So for today's episode, spill the tea. Hindi to tea pero kape siya. Spill the coffee ba? Ano ba? So, I'll just share the things na unexpected because I'm studying here in Germany last November 29, 2024 until now. So, matatapos yung class ko this coming October and baka mag-exam kami this coming November 2025. So, halos parang isang taong pag-aaral ito, B. So, compare na lang natin, comparison. So, nung nag-aaral ako nung German language sa Pilipinas, then dito sa Germany mismo. So, first comparison sa Pilipinas, during pandemic, hindi kami, although tapos na yung pandemic noon, online versus dito sa Germany, face-to-face. So, talagang nandun yung teacher namin. Then, pero meron din daw yata dito sa Germany online yung pag-aaral ng German language. Baka kasi mas mahal. Then, second comparison is, yung teacher namin sa Philippines, syempre nag-i-English siya. Although hindi siya German, Indian siya, nag-i-English talaga siya. Talagang ways ng pagtuturo is English, pero nag-Deutsch din siya. Dito sa Germany, B, nagulat ako. Talagang, ang turo ng German din. Kaya minsan parang nakakalito. Paano mo siya maiintindihan kung German din yung sinasabi niya? German din yung tinuturo niya. Pero meron ng mga teachers na tinatranslate sa English. May mga teachers na tinatranslate sa Turkish, sa Russian. So, ang dami ng language. So, tatlong ways na nagtuturo yung teacher. English, Turkish, tapos Deutsch. Tatlong lingwahe na kayo sa classroom. Kaya doon kami nagka-problema nung mga first classes namin. Kasi nagkakagulo kami dahil, yun na, third comparison, syempre, lahat sa Philippines, marunong mag-English. Pagdating dito sa Germany, naloka ako. Sabi ko, Diyos ko, hindi naman pala lahat marunong mag-English. Kasi, syempre sa Pilipinas, expected mo, marunong mag-English yung mga tao. Pero pagdating dito sa Germany, mga classmate ko, iba nagsasalita ng English, yung iba hindi. Kaya sobrang hirap. Iba talaga yung meron nag-Arabic, may nag-Ukrainian, nagra-Russian. So, ang gulo na namin. So, sama-sama yung marunong mag-Turkish, sama-sama yung marunong mag-English, sama-sama yung Asian, so forth. Merong groupings sa classroom. Para kaming nasa kindergarten, high school. So, yun yung comparison na, ewan ko, pang ilan na to, pang 4 na yata to. So, yun yung mga yung mga eksenang ganap dito sa Germany pag-aaral. Sobrang hirap kasi nag-aral ako sa Pilipinas ng hanggang B1. Nag-exam ako ng A1 lang. Nakapasa ako ng A1. Meron akong A1 certificate under TELC. Pero pagdating dito, B, na nag-exam, entrance exam sa school, 30 minutes lang siya, 1 to 60 questions. So, kailangan within 30 minutes, ma-answeran mo yung 60 questions. Ang passing is 32. So, pag nagawin 32 ka, ang entry level mo is A2. Naka 28 lang yata ako. At tapos hindi ko natapos yung exam. So, ang baba ng score ko, bumalik ako na A1. Imagine. Pero pagdating ng A1, parang wala pa rin akong alam kasi iba yung ways ng teaching. Fifth comparison, nung nagtuturo sa Pilipinas kasi, ang A1 is 3 months, straight siya. Dito sa Germany, ang A1 is November, halos December na kami nag-start December, January. So halos 2 months, kalahati pa lang ng A1 yung natuturo sa amin. So ganun siya.
So, ang A1 nila hinahati sa dalawa. So, A1.1, A1.2. Ganun yung pag-aaral, hati. Tapos, minsan, yung umpisa, mabagal yung teaching, yung lesson namin compared sa Philippines. Sa Philippines kasi, dire-diretso yung pag-aaral eh. Walang hinto. Talagang straight na 4 hours. Dito sa Germany, ang klase namin 3 hours lang per day. So, sa Pilipinas, Monday to Friday, every 4 hours yung klase. Dito sa Germany, pang 6 na comparison. Dito sa Germany, ang pasok namin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos walang pasok ng Friday. Or pwedeng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Walang pasok ng Monday. So, ganun siya. Ganun yung naging arrangement. So, sa classroom, masaya naman. As much as possible, mababait naman yung mga ka-classmate namin. Talagang bumuo kami ng classroom na conducive, na kahit na iba-ibang lahi kami, talagang kami, hindi naman yung nag-aaway-away or payabangan, tulungan naman. So, yun lang yung, tsaka as much as possible, ginagawa namin masaya yung classroom. So, although maraming maging problema yung mga ka-classmate namin, like nagkakasakit yung mga anak nila, so meron mga absent, pero as much as possible, kasi kasi sa Germany, pag konti lang kayo, nag-start kayo ng 15 to 20, nasa pumapasok lang, wala pa sa 10, ika-cancel nila yung klase nyo, tapos ililipat kayo sa ibang section. Naka-level nyo din, or hihintayin yung mga susunod na, no? So, kahit na may sakit ako, may sakit yung iba, talagang pasok pa din para lang to make sure na lagi kaming 10 person per class or more than 10. So, yun siya. So, libro sa Pilipinas, 8 comparison. Sa Pilipinas, pwedeng soft copy lang kahit wala ng libro. Dito sa Germany, kailangan talaga ng libro. Kasi nagsusulat. Tsaka face-to-face, kailangan mo talaga ng libro. Ang libro dito, libro namin, 22 euro. Ang tuition fee per module, so 6 na modules kami, A1.1, A1.2, tapos A2.1, A2.2, tapos B1.1, B1.2. So 6. So per module is 229 euro. So, ewan ko, depende. Dito kasi kami sa Ruschelshine. So, dito ako nag-enroll. Merong mas malapit pa dito, kaya lang, meron dito yata malapit, walking distance lang. Tapos, pwede rin ditong walang bayad, yung tuition fee. Merong kang application form na ibibigay na hindi mo kayang suportahan yung sarili mo studies. Yung German, yung German government to magbabayad or walang bayad, free yung yung school mo. Pero sa akin, yung sa spouse visa ko, sabi naman sa amin, pag naipasa ko tong German language, ibabalik nila lahat ng tuition fee ko. Parang lang kami sa bangko, kaya hopefully makapasa ako. And thank you very much for watching. Pasensya na hindi ako masyadong nag-online ng videos kasi sobrang stress, pasok, trabaho, pasok, so tapos dami pang chores. Alam naman sa abroad wala namang katulong dito or yaya, so bagay wala naman akong medyo tumaba ako ngayon kasi sobrang lamig, so walang exercise. So again, ayoko nang patagalin. So, yun yung mga comparisons ko sa pag-aaral ng sa Philippines and sa Germany. So, that's it. That's my video. Ayoko nang medyo pahabain pa. Thank you very much for watching. Kindly like, kahit mag-dislike, okay lang. And subscribe. And magtanong na kayo lahat ng gusto nyo itanong sa pag-aaral ko dito sa German. Replyan ko na lang kayo. Again, thank you very much for watching. See you again next time. Ciao!